ng Panginoon. So don't ever pray for a lot of things unless you don't first want His ways. Hingi tayo ng hingi kay Lord, pero ayaw naman natin sumunod sa kaparaanan niya o sa kalooban niya. Amen? First, want the way of God. Naisin muna natin lumakad sa daan ng Panginoon. Tapos magtatanong ka pa, ba't kaya hindi ako sinasagot ni Lord sa mga prayer ko? Magtatanong ka pa sa Panginoon. Eh, ang tanong, gusto mo ba yung mga way na gusto ng Panginoon para sa iyong lakaran mo? Lakad ka ng lakad doon sa limang daan, sa kaliwang daan. Di ba? Tapos hingi ka ng hingi sa Panginoon. Tampo ka ng tampo pag di binibigay. Do you want His ways? Do you want His ways? Amen. So don't pray unless you want the ways of God. Because obedience unlocks blessings. Amen. Amen po ba? Obedience unlocks blessings. At ang disobedience, ano ang sinabi kay Samuel? Kay King Saul? Disobedience is like a witchcraft. Pangarap kang kukulam, di ba? Nagalit ang Panginoon sa kay Haring Saul kasi hindi siya sumunod. So we need to find out what pleases the Lord. Yun ang pagsikaya natin hanapin at alamin sa buhay natin ito. Ano kaya ang nakalulugod sa Panginoon? Ano kaya ang makakapagpaligaya sa Kanya? Ano kaya ang, di ba? Makakapagpasmile sa Panginoon. So, Jesus came to show us how to live, and we need to make a decision to come up higher, to be a representative of Christ. Mga kapatid ko, tayo mga representative ng Panginoon. Ang kaparaanan ni Lord, different, kakaiba. In the New Testament, di ba? Ano sinasabi niya? It is was said to those of old. Hindi ba yun ang sinasabi? Yung mga old law in the Old Testament, hindi ko naman sinasabing walang halaga yun. Pero ano ang sabi niya? About adultery, sinasabi nga, sino mang mahuli ng ngalo niya, patuloy hanggang mamatay. Pero sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin lang, na may pagnanasa, ay nangangalo niya. Diba? Yun si Lord. His ways are different. Ang tao, kailangan makita muna. Pero sa Kanya, nasa heart pa lang, kasalanan na. Imagine! So we need to make a decision to come up higher to be a representative of Christ. In the Old Testament, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Dumukit ka ng mata, papalitan mo ng mata. Nakabungi ka ng ngipin, papalitan mo ng ngipin. Diba? Sinuntok mo, susuntukin ka rin, tanggalan sa ngipin mo. Diba? Paano ba sobrang? So, diba? Jesus' ways are different. Ano ba? Love your enemies. Just imagine, love your enemies. Ang hihirap naman ng pastora. Yun ang sasabihin natin. But if the love of God is shed in our hearts, hindi magiging mahirap. Mapapansin mo na lang, mag-iiba ka na. Dati wala kang pakialam sa ibang tao, hindi ka marunong magmahal. Ngayon, alam mo yun, di ba? May mga tao nakakainis eh. Ayaw mo nakikita pag umukha. But if the love of God is shed in your heart, kahit nag-whisk ka sa pagmumukha ng katabi mo, nakakainis mo eh. Amen. So, Jesus' ways are different, and we need more people to follow Jesus' example. Kaya tayo tinawag na ano tawag sa atin? Di ba? Representatives of Christ. We are ambassadors of Christ. Di ba? Kailangan nating mamuhay sa example ng Panginoon. So, stop being lukewarm. Mag-uminit na tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Christianity, nung una panahon, sa Acts, tinatawag itong the way. Naalala nyo? Si Pablo, nung hindi pa na-born again, kumukuha ng lisensya para patayin ang mga Kristiyano. Who belongs to the way? Just imagine, the way. So tayo mga Kristiyano, dapat may iba tayong lifestyle. We cannot keep compromising just to be accepted by other people. Kung minsan nagko-compromise tayo, ano ibig sabihin ng kompromiso? Kristiyano ka, pero dahil na kaya kang inom ka na rin doon. Compromise. Hindi ka makatanggi sa amo mo. Ang sarap ng wine, no? Mamahalin to. Ngayon ako makakainom. Hindi naman alam nila pastora eh. Pero may nakakita. Pakipaggawahan ka sa Facebook kahit may asawa ka sa mga lalaking
Hindi mo kilala eh, kasi gwapo eh, maputi. Ginamit na pala yung picture ni Arnold Schwarzenegger. Sinasabi ko. Oh. Tapos sumakita kayo sa camera. Dadalawa ang ngipin. O, sino ngayon ang nawisip mo eh. So, we cannot compromise, mga kapatid. Tapos sasabihin nyo ngayon, mag-iingat na ako sa susunod. Hindi ko iuhulog ang puso ko ngayon na nakikita sa camera. Hindi nyo lang paalala sa atin, mga kapatid. We cannot keep compromising. Amen? Para maging in sa mundo, mag-compromise tayo para maging accepted sa group. Hindi ka bagay dito, hindi ka nagdadami ng spaghetti. Ano mo yun? Kompromiso, yan ang karaniwang hirap natin, lalo na pagka uuwi ng Pilipinas. Pero mga kapatid ko, do not forget, we need to come up higher. Amen? Amen. Sabihin nga natin, come up higher. So Christianity must be walked out in a lifestyle. Ano ba? Ano ibig sabihin ng lifestyle? Ang ibig sabihin ng lifestyle, kahit di ka utusan, ito na yung habits mo, ito yung talagang nangyayari sa'yo, paulit-ulit, gigising ka ng umaga, ano lifestyle mo? Di ba pupunta ka sa banyo? Iihi, magtututbrush. Pagkatapos mag-toothbrush, magkakape. Yung iba, ay walang lasa kape, kaya hindi na mag-toothbrush, magkakape na lang. Di ba? Ano ba yung lifestyle? Pagkatapos mag-kape, ano ginagawa natin? Di ba may lifestyle kayo? Yung iba, pagkagising, hindi mo nababangon. Mag-iisip mo na, alam mo, magda-daydreaming. May lifestyle tayo eh. Isa mo po kayo. Amen. Kanya mga aso, may lifestyle eh. Habits. Hindi na. Pag-isip. Yung iba, ang lifestyle, di ba? Nagluluto. Facebook. Diba? Tuloy lagi niluluto. Tumatae, nakaupo doon. Diba? Natatawa kayo, totoo eh. Nagmama, di ba? Nasa kaliwa yung cellphone, Facebook, nagmama, nagwawalis, nagbabacuum. Di ba may lifestyle tayo? If our lifestyle is not different from unbelievers, how can we show the world that we are Christians? So, Christians' lifestyle must be different. Ano lifestyle mo? Baguhin na natin mga lifestyle natin. Amen? At ano ang mga nakasama dyan sa lifestyle na yan? Mahalagang paalala. We need to make a decision to start ordering our life. And don't let your life start ordering you. Sino ang may kapangyarihan sa buhay mo? Di ba? Pero higit sa lahat, ikaw ang namumuhay niyan. We need to make a decision to start ordering our life. Kung wala sa order ang buhay natin, basurang lulubukan ng buhay ko, di i-order natin, lagyan natin sa order, di ba? Iayos natin. Kung 5 taon na tayong sumasamba sa Panginoon, 5 taon na tayo nag-church dito, araw-araw, linggo-linggo, nakapakinig tayo ng Word of God, di ba? Come up higher, walk in the Spirit, walk in the light. 5 taon na tayo nakikinig dito. Pangal na bibig ko. Hindi pa rin tayo nagbabago. Mga kapatid ko, hindi tayo makaka-influence sa mga tao sa paligid natin. Yung mga asawa nyo, di ba? Ang pagiging Kristiyano, ang lifestyle na isang Kristiyano, hindi lang pagpunta sa church. Nagbibigay naman po ako. Nagdadamit po ako ng mahaba. Hindi na ako nagmumura. Pero kung pag-uwi mo naman ng bahay, wala kang ginawa, kundi bunga nga yung asawa mo. Di ba? How can we say that we are Christians? So, baguhin na natin ang ating lifestyle. Amen? May mga lifestyle ba kayo na dapat baguhin? O may mga bahagi ng lifestyle na dapat baguhin? Pagising sa umaga, may kulaba pa mata, wala nang ginawa, kundi maglaro. Wala po akong pinariningan. Diba? Laro. So, ito ang dapat na maging part ng lifestyle natin. Sorry po, nagpipreach lang ako. Spending time with God. Diba? Madaling araw gumigising para mag-harvest. Nakakaya kay Lord. We spend time in our farm, but we don't have time with God. Hello? Spending time with God. Sama na natin sa lifestyle natin.
Pangalawa, Hindi ako marunong. treating other people right. Mga kapatid ko, kung gusto mong itrato ng ibang tao na tama, itrato din natin sila ng tama. Golden rule, ano sabi doon? Do unto others what you would have them do unto you. Kahit nung wala pa tayo sa church ng mga born again, alam na natin yan. At tinuturo na ng mga magulang natin, di ba? Treat other people right. Hurting people, hurt people. Pero hindi ka na-hurting ngayon, pinagaling ka na ni Lord. Amen. Minsan gusto natin gumanti eh. Sinaktan tayo, ang kapal ng mukha. Di ba? Yung sasabihin natin, ano gagawin natin ngayon? Gagawa tayo ng ways para makaganti. Pero mga kapatid ko, treat other people right even if they are not treating you right. Amen. We are children of God. Amen. Amen. So ano yung pangatlo? Being patient with people. Sasabihin natin, Pastora, hindi po ako pinanganak na patient. Mga kapatid ko, fruit of the Spirit sa Galatians, pag sinabing fruit o bunga, ay nandiyan talaga yan sa puno. Hindi pa lang lumalabas. Amen? Maaaring, kasi inanito na tayo sa mga sanga, di ba? At kailangan may makitang bunga. Kung tayo itong puno na to, may mga iba ka ng bunga, pero ang patience hindi pa lumalabas. Ano bang sinasabing ang patience? It is a fruit that only grows under trial. It is a fruit that only grows under trial. So, kailan lumalago ang patience? Kailan lumalabas ang patience natin bilang bunga natin? Kapag binibwisit ka ng amo mo. Di ba? Kapag iniinis ka ng alaga mo. Kapag ka nagmamadali ka, di ba? Kulang ka na sa oras, tapos nasa welcome ka, ang haba ng pila, tapos yung babae doon, walang ginawa kundi magreklamo sa presyo ng itlog. Hindi ba ito lang nakalagay doon? Checkin pa, layo-layo ng panggagalingan dahil nasa taste ka, luwang nun. That's where you develop patience. Amen? So, being patient with people, kung minsan talaga dito tayo ng kulang, lalo na sa mga alaga nating matatanda. Ayaw kumain, ayaw ibuka ang bibig. Paliliguan mo, alam, sa alaga mo naman, paliliguan mo, ay maligo, kung kailan matutulog ka na, tsaka sasabihin, Cheche, maliligo na ako. Alam mo yun? So, doon na-develop ang patience natin, mga kapatid ko. So, lagi lang natin tatandaan, trials, tanggapin mo lang. Dinidevelop ni Lord ang ating patience. Ano pa? Serving in the ministry. Kasama yan sa lifestyle natin, mga kapatid. Huwag niyong isipin na ang ministry ay pagtayo sa harapan. Maraming tao nagsasabi, Lord, ipakita mo po sa akin ang aking ministry. Kaya ang totoo lang ang hinahanap lang niya, platform. Ang ministry, kahit saan ka sumuling, ay meron. It's not just preaching to other people. Amen? Alam mo yung mabigyan mo lang ng ngiti ang isang taong nasasaktan ay isang ministry na? Magbigay ka ng tubig sa isang nauuho, isang ministry na? Mag-encourage ka sa isang nasasaktan? Kahit na wala kang sabihin eh. Habang umiiyak siya, nakikinig ka lang, isang ministry na yun. Amen po ba? Do not wait for God to show you your ministry andyan lang sa paligid mo. Amen? Makakapaglingkod ka. So, yung mga iba dito, hindi tumatayo sa harapan. Wala silang ibang ginagawa na nakikita dito, pero may iba silang ministry. Mahilig ka mag-pray? Ministry mo yun, di ba? Mahilig ka mag-encourage? Marami kang pera? Bigay ka ng bigay sa mga tao? Ministry mo yun! Nakalagay sa 1 Corinthians yan. 12, at saka sa Romans 12. Iba't iba ang gift ng Panginoon. Hindi mo din sinasabing, hindi ka marunong mag-preach, ay wala kang gift. May iba kang gift. Amen? At ang lahat ay tumatanggap. Hindi man perfecto, hindi mo man tinanggap lahat, pero tsak na may tinanggap ka. Amen? Amen. Sabi mo sa kapatid mo, tsak na may tinanggap ka. Tsak na may tinanggap ako. So, in becoming patient and serving in the ministry, kailangan matuto tayo maging friendly sa mga tao. Maging friendly tayo sa mga tao. So ngayon, gusto ko mag-evaluate tayo ng ating mga puno. May bunga na ba? What are the fruit of our ways? Amen? Sinasabi sa Proverbs 14:12, there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Maraming tao, kaya nahihirapang magpatuloy dito at makapamunga kasi iniisip niyang, tama ito. There is a way that seems right to a man.
Ano yung seems right? Akala niya tama. Alam mo kung ano yung way na akala natin tama? Ito yung way na gusto ng laman natin. Ano ang gusto ng laman? Yun nga, lahat ng madali. The easy way. Di ba? Drive-thru. Di ba madali yan? Ano mo yun? Instant. Instant boyfriend. Instant husband. Ano mga instant? Nauso ang mundo sa instant, kaya pati tayo tuloy dumadali. Pero mga kapatid ko, huwag natin kakalimutan. Dangerous yung mga instant na yan. Amen? Masama nga sa katawan eh. Tama mo ba? Instant noodles. Noodles o noodles? Pag-research nga. So number 3, commit your ways to the Lord. Ito na wakas natin. In coming up higher in our service to God, napakahalaga na i-commit natin ang ating mga kaparaanan sa buhay na ito sa Panginoon. Sinabi ko kanina, God says or Jesus says, I am the way, I am the truth, I am the life. So, we must commit our ways to the Lord. Ang mga plano natin ay dapat natin ipailalim sa kalooban ng Panginoon. Man plans his ways, but God directs his steps. Nagpaplano tayo, pero hindi ngunit may plano na tayo, hindi na nababago yun. Minsan ganito yun, may plano tayo. Di ba? Pero pag na-pray ka sa Panginoon, ipapakita niya sa yung hindi pala yun ang tamang plano. Kumukha ng kapatid, nagpaplano umuwi, walang nakakaalam. Nabuking, di ba? Ano mga plano nyo? Pray. Pray about our plans. Commit your ways to the Lord. Ano sabi sa Proverbs 3? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Huwag tayong magdidesisyon na hindi tayo nananalangin. Go na ako dito, go na ako as in. Go na talaga, I am pretty sure. Eh, nanalangin ka. Lord, show me your ways. Pinakita niya sa'yo, ano? Hindi ka dyan go. Ha? Nakahanda na bang kasal ko? Sino ang gagamit nun? Hindi ka dyan go. Hindi dyan handaan mo. Commit your ways to the Lord. Amen? Amen. Nalulungkot kayo. Psalms 37:5. Ako na lang po ang babasa. Sabi dito, commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. He shall bring it to pass. If you commit your way to the Lord, and then you trust in Him, maraming mga bagay na hindi natin hawak. Yung ating kapatid, namatayan ng nanay, no? Nagpapapray siya ng isang araw. Sabi ko, sis, pag-pray natin, magbigay ng favor yung amo mo. Alam mo, ang galing. Kagabi nag-text siya, nag-ambag-ambag daw dun sa amo niya, at nakaipon. Nakaabot ng ganitong halaga. Alam mo yun, wala siya talagang maiuwi. Commit your ways to the Lord, and trust in Him. Kasama sa pagkukumit ng ating plano kay Lord, ang ating mga gusto nating marating, may plano kayo, di ba? May plano ba kayo? O wala lang? Wala, pastora. Basta gigising lang ako sa umaga. Whatever it is. May plano tayo di ba? 5 years from now, alam mo, magpo-forgood na ako. Sabi ng mga ibang matatanda dyan. Sabi naman ng mga dalaga dyan. Months from now, mag-aasawa na ako. Ano, Cynthia? Ano mga plano? Uy! Narinig mo, Rizzy! Alam mo yun? Commit your way. May plano tayo. Pag i-commit natin sa Panginoon, Lord, ito po plano ko. Ito plano ko. But not my will, let your will be done. Amen. Ngayon, pag na-commit mo na kay Lord ang plano mo, hindi yung sabihin niya na yan, hindi na ito mababago. Pwede mabago yan dahil baka hindi na gusto ni Lord para sa'yo. Then, ano sabi dito? Trust also in Him. Kapag nakita mong hindi yan ang gusto ni Lord para sa'yo, trust in Him that He has a better way. And He has better plans. Kasi sa nakikita mo o gusto mo. Amen? Kung minsan kasi nabibwisi tayo pagka hindi nagaganap ang mga bagay na gusto natin mangyari. But God's thoughts are higher than our thoughts, di ba? Yes. His ways are different
from our ways. So, hayaan lang natin ang Panginoon. Commit. Amen? Sabi mo sa kapatid mo, i-commit mo. Kasi nagbago, ba't nawala?